Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon, yung nilalaman po ng Rule 55, no? So dito po nakapaloob yung limitasyon ng trabaho ng isang security personnel or private security professional, no? Kasi minsan may mga misconception, no? Especially sa part ng ating mga kliyente, no? Kala nila yung gwardiya, como nakatayo, lagi nilang iniisip o nakatayo lang, walang ginagawa. That is a misconception, no? Kasi kahit nakatayo yan, gumagana yung kanilang five senses. Kung may six sense nga, talagang gagamitin ng gwardiya dapat yan. Okay? So, dito, no? So, ano ba yung limitasyon, no, ng trabaho ng isang security professional? So, yan po ay nakapaloob, no? Dito po sa Rule 55 ng Republic Act 11917. So particularly, dito po sa nilalaman ng Section 250 or Section 250, no? So sabi rito, private security personnel on fixed post. Ito po yung mga kasamahan natin sa trabaho na naka-assign sa isang establishment, no? Especially kung siya ay mag-isa lang, no? So or depende kung sila ay more than 2, more than 3, or what. Pero naka-assign sila sa isang establishment lang, no? Na nandun sa kanilang, naka-define sa kanilang mga DDO or Duty Detail Order, no? So ano po ba yung isinasaad ng Republic Act 11917 tungkol dyan, no? Sa Section 250. Ang sabi po rito, PSPs or Private Security Personnel or Professional deployed to a specific establishment or area of responsibility shall perform, no, personal service to watch or secure the same, no, maintain peace and order, protect lives and property through any form of access control / denial, no, kung kailangang paalisin or i-deny entry, di ba? Patrolling emergency response procedures among others as appropriate, no? So yun yung kanilang primary function, di ba? Access control or denial, di ba? Patrolling emergency response or procedures. Yun yung kanilang di ba? Ngayon, thus, the following and prohibited acts are hereby prescribed. Ito po yung mga hindi dapat na gawin o isagawa or ipagawa, no, sa isang security professional. So number 1 po, anong sabi diyan? Private security personnel performing post-service, let's say nakapwesto, di ba? Shall neither act nor serve as bodyguard or personal security escort of any person. So hindi siya pwedeng maging bodyguard, no? Let's say, naka-duty ka dyan, dumating yung ginamit ka bilang bodyguard or VIP escort ng boss mo or kung sino man, hindi po pwede yun. Diba? Kasi unang-una, hindi naman kayo VIP security, no? Ang kontrata ninyo doon sa inyong security service contract or contract agreement is post-service. Diba? So, in-house. No? Hindi kayo pwedeng gawing bodyguard or VIP escort, no? Number 2, the services rendered are confined. Yan yung salita dyan, are confined to the premises and or property being secured. So ibig sabihin po, kung ano lang po yung naka-define, no, dun sa inyong duty detail order, yung address doon, yung area of responsibility, hanggang dun lang po. Hindi po kayo pwedeng lumabas doon. Okay, so maliwanag po yung isinasaad. Number 3, the private security personnel on post shall not wear other attire aside from the prescribed uniform. So dapat po rito, kung ano po yung official or prescribed uniform na ginagamit ng isang security professional or security guard, dapat po, yun po yung suot-suot ng isang security professional. So hindi po pwedeng magsuot kayo ng iba, civilian attire or what, no? Unless meron pong pahintulot yan sa sosya. Pero sa pagkakataon pong ito,
kung ano po yung nakasaad sa batas, yun po yan. No? Minsan may mga special arrangement po yan. Minsan may makikita kayong mga security professional, nakabarong, pero may logo ng SOSYA. So, depende po yan. No? I think, magre-request po kayo niyan sa SOSYA, yung inyong agency, together with the client. No? May request po yan galing sa client. Anyway, so yung nakasaad po rito sa Rule 55, Section 250, ito lang po muna yung dinidiscuss natin. Okay, so generic po ito. Okay? So number 4, private security personnel performing as security aides or backup support of guards or operating security equipment, hardware, and software, less lethal weapons and or electronic security devices and systems shall not bear firearms. Okay? So ano pong ibig sabihin itong number 4? Let's say merong event, no? Si client nag-request aside doon sa, let's say meron kayong plantilla na 10, no? May 10 kayong plantilla. Let's say meron silang event, no? Nag-request sila sa agency ng backup or augmentation security personnel. Aside dun sa 10 naka-deployed na regular plantilla. Di ba? So, ang ibig, dito po pumapasok yung number 4. No? Let's say, aside dun, on top of the 10, nagpadala yung inyong security agency ng 20 o 20 pang security professional bilang backup or augmentation personnel on top of the 10 na regular plantilla. Yung 20 po na yan, no, hindi na nire-require magsukbit o magdala ng firearms, service firearms, no? Kasi hindi sila belong doon sa regular plantilla. Okay? Another thing, let's say naka-deploy yung security professional bilang isang CCTV operator, di ba? O kaya X-ray machine, no, sa operator. Let's say mga pumapasok, meron kayong X-ray apparatus diyan, di ba? So, hindi na po nire-require yung isang security professional magsukbit o magdala ng service firearm. So, yun po yung malinaw, no? Kung susundin po natin yung provision ng Section 250, number 4. Okay? So, yun po yung nilalaman nun. Number 5, any other limitations, prohibited acts, similar or analogous to the foregoing. Okay? So, yan po yung mga isinasaad dyan. And remember po, no, particularly, meron pong memo ang SOSYA dyan na doon sa mga security professional performing non-security functions, prohibited po yan. No? Naglabas na po ng memorandum ang SOSYA dyan. At yan po ay tinalakay na rin natin sa ating channel dito. I-scroll nyo lang po, i-search nyo lang po yung ibang mga video natin. So, tinalakay na rin po natin dito yan. Okay po? Kasi sa ibang mga establishment, let's say sa mga mall, department store, supermarket, minsan nire-require yung gwardiya maghakot ng pushcart, di ba? O sa ibang mga magwales or what, no? Parang minamandato pa, hindi po tama 'yon, no? So malinaw po yung isinasaad ng Republic Act 11917. And remember po, dun sa mga client representatives, batas po ito, no? Pag sinabi pong batas, dapat po nating sundin lahat. No? So, yan po yung nilalaman ng Section 250, Rule 55 ng Republic Act 11917. So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.